saved people as those who keep the commandments of God and have the faith and have the testimony of Jesus Christ. And the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. And what a privilege to have received instruction and inspiration from God through Ellen G. White as a part of the spirit of prophecy. And so, akong pagpanasig mga kauturan that we have to stand faithful to God's holy word and His instructions in the writings of Ellen White as the spirit of prophecy, mga kauturan. And as part of the powerful three entrance messages, makita sa Revelation chapter 14, verse 12, actually, here's the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Entrusted by God to us, 70 Adventists, wala sumpungan, to proclaim until Christ's coming, we can hear the call of God to be faithful as reinforced in the text. And Revelation chapter 12 verse 14, mga ilibong bago mga kauturan. Ganit, makita natin nila ang faithfulness sa Ginoo patutong sa iyan. Alin sa pagpaluga in the beginning, where God created the heavens and the earth, He's been faithful, and the Lord God blessed them and said to them, be fruitful and breed in number and fill the earth and subdue it and roll over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Sa talagang tinong ka sa Ginoo, sa siling kalibutan nga wala pa tayo matao mga kauturan. God provided everything for us. God wala kita kabalakan because until today, the Lord God, He is still the one who provides our needs. Amen? Siya kaya mga kauturan ang nag-provide. Ang pag-provide sa Ginoo sa blessing, hindi lang sa kwarta, hindi lang sa material, sa may panawas, kaya tanan-tanan pa mga blessings mga kauturan. And if you go mga kauturan, there are sa kabilang sa Ginoo, nag-remind sa atin that God is faithful to His promises and we are called to respond to His faithfulness through our commitment to His work, mga higugman, mga kauturan. Ang Diyos matuto nga nagtatap kag nagtawag sa aton, ginatawag kita nga matuto gihapon sa aton commitment sa pag-alaga sa iya kag sa paghimo sa iya nga pulbaton. Naurang Pedro kapitulo 4 versikulo 10 pagkaon sila sila, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in various forms. Meaning pa ang Diyos naghatag sa aton, each one of us is provided with unique gifts and resources, and He calls us to use them faithfully. Kaya aton nga pagkatinawag is not limited actually to money, but includes our time, talents, health, and the earth itself. Nga mo na gusto sa iyong package, nga pagbalik sa iyong mga kauturan, ang tanan na himong aton para sa iyong kagayaan. Amen? Wala yung sa nakulang mga ibang bago mga kauturan. So, parables ang tali sa Matthew chapter 25, verses 14 to 30, isang tagaan 5, ang isang tagaan 2, ang isang tagaan 1, ang 5 ipatukoy another 5, ang 2 ipatukoy another 2, ang isang itago niya mga kauturan. Megpa, whether we have much or little, we are to be faithful in managing what God has given us. What is important is the motivated by love, faith, and sincerity which is precious to God. So, wala isa pa yan. Mga kautulan ng ato yung pagpalaga ng pagservisyo sa kanyang dakuman. Kung kamay man, we are called to be faithful sa pagtumala, pagtutugyan sa Ginoo sa atin. What is important mga kautulan ng ato nga? Motivation. Dapat tungkol sa kuman, tungkol sa pagtuon, kag tungkol sa aton nga sinseridad. Wala na.
Dako na mabagay mga kauturan, motibo about the amount kaya ginavalue sa Ginoo ang faithfulness kag sacrifice sa paghatag. Not the size of the amount, because a small gift can be worth infinitely more if it comes from a heart that loves and trusts Him. Gawin na, pero kung naghalin na sa tagipusoon, nga naghihugma, kag nagasalig sa Ginoo mga kauturan. Ang motibo nga naghatag sa character sa aton nga mga binumatan. Acts motivated by love, faith, and sincerity are precious to God. Ang aton mga paghatag inspired by faith, motivated by love and gratitude. Why pinitay? Why pinitay? Why pagsalay? It is always by what? By love, by gratitude, and by faith. Even small deeds or gifts can have immense moral and spiritual worth and kauturan. Human often praise from visible acts. Gusto nila sila yan, gusto nila ipuntahan ngayon sa itakal nila na donated by Mr. Procopio. At gusto nila na badayang di ba kauturan. Pero, ay na siguro sa ilang pagtanaw, valid ba na? Pero sa tubangan sa Diyos, ang value, kataga value, bisan at kung hindi ka galit ma-notice. Even the simplest acts done with love reflect true devotion and are cherished by God. Ganit pa, ang tagipusoon sa kumpa kag pagtuo ang una ang palagagakit sa Ginoo sobra pa sa pinakamahalahalon gadulo mga kauturan. So, ang marita sa Ipanalin Dwight's Spirit of Prophecy, this matter of giving is not left to impulse. God has given us definite instruction in regard to it and has specified tithes and offerings as the vesture of our obligation, and He desires us to give regularly and systematically. That's why ang ating church, as per policy, may ato kita sa program sa Divine Free Plan that will bless the church locally and globally, mga kauturan. So because if God gives you a blessing, then you will store it in the storehouse of church. And church, ako ang buwan na mag-share sa mga kinala ang mahimaya, mga kauturan, ang mugin. So, dyan pa sa pag-atag ka, God must be praised. Amen? Wala na sa iba. So, kung sa Bisaya pa, kung kita nag-practice pa kauturan, dako ang oportunidad sa ato ibugba sa Ginoo. Makabulig kita sa pagpuswag sa inyong